God is able. From disability to possibility. I am able because God is able. I am able because God is I am able because God is I am able. able because God is able. Able Talk. Kaya mo, kaya ko. Sa pinagpalang araw sa bawat isa sa atin. Merry Christmas at Blessed New Year sa bawat isa, mga kaagapay. Kayo po ay nakikinig sa God is Able dito sa 702 DZAS. Ito po ay programang nagtatanghal sa mga Filipino PWDs, at kami sa God is Able naniniwala from disability, kahit pandemic, there are possibilities. Paolo, ang God is Able ay member ng Kapisanan ng Broadcaster ng Pilipinas, at ang programang God is Able ay napapakinggan sa FEBC Radio TV at napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV at sa ating partner television channel 185 sa GCTV tuwing alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Tama yan, Peggy. Binabati natin sila at tayo rin po ay pwedeng ma-message ng mga tanong, feedback o naman pong nais yung sabihin sa God is Able. Mag-text lamang GIA space, then your message. Pakitext lamang ang inyong katanungan sa 0917-572-1754 at pwede rin po tumawag sa landline 8654-3322, local 401, at binabati rin namin ang mga live na nagko-comment sa Facebook stream ng 702 DZAS. Peggy, December na. Kamusta ang iyong Pasko? Merry Christmas! Merry Christmas din sa iyo. Regalo! Kala ko ba natanggap na natin ang pinakamagandang regalo ni Lord? Siyempre may material at merong spiritual sa si Jesus. Meron yan. Alam ko, isa sa mga nilook forward natin mga kagapay, anong mga regalo ang ating matatanggap? Mga bata lang, di ba? Ano ka lang to? Tama. At sa panahon na to, kailangan natin maging bata ulit, Peggy. Maging humble, innocent, and so full of excitement sa anumang dalhin ng buhay, anumang bigay ni Lord sa atin. At, Tama ka dyan. At isa sa mga regalo sa ating dalawa, sa ating tatlo, ay God is able. Oh yes. Peggy, definitely. baka gusto mo ikwento sa kanila, ano nga ba ang God is able? Ang God is Able po, isang para-church po kami, isang ministry na nagpa-partner po kami sa different churches all over the Philippines, praying. Sana po, ganun nga. Pero po, yun po yung aming prayers, no? Pero ang God is Able nga, bukod doon na mag-partner sa mga churches, kami po ay namimigay kasi ng mga wheelchairs. But this should be coursed through sa mga churches, Yes. di ba, Paolo? Kasi because we care for PWD and the community must care and take care of the PWDs, di ba? Yes, naniniwala tayo na kung meron mga alaga sa ating mga kagapay na PWDs, yan ay tayo. Tayo na may kilalang Diyos at may Kristo na sinusundan sa buhay natin. Tayo dapat actually nagre-regalo sa kanila ngayong Pasko ng pagmamahal at syempre ng Gospel of Jesus Christ. Kaya kayo, kung nakikinig kayo, mga pastor, church leaders, mga faith-based groups, and you want to help us and want to partner with us on how we can establish disability ministry, please send us a Facebook message sa page namin. Miss Peggy, having mentioned God is Able, isang mahal nating volunteer sa God is, miss natin lahat. Ang panauhin natin. Sino nga ba siya, Miss Peggy? Ito ang walang iba kung hindi siya po ang gumawa ng song ng lyrics ng God is Able. Okay. Yes, yung naririnig nyo pag nag-on air yung God is Able. Kumanta. Yes. Ito ay si William. Hi, William. Kumusta ka na? Hello, Pastor Hello, Carlo. William. Magandang araw po sa inyong lahat, mga kaibigan at mga kaagapay. Hello. It's so good to be back. Kasama ka lang namin last week, William. Oo. Kasama sa bahay ni Kuya Lance at ini-interview natin siya at isa ho siya sa mga bago nating magagamit ni Lord para ho sa broadcast ministry. Excited ba kayo na may Kuya William tayo, hindi na lang behind the scenes but sa harapan ng camera? Praise God. Kamusta? Kamusta ang iyong unang sabak bilang co-host natin? Actually, nagawa ko na to way back nung wala ka pa, Pastor Pa. History lesson pala ito. And I had the privilege even to be the very first guest ng God is Able nung ito ay nagsimula in 2017. So, it's good to be back at natutuwa ako na nandito ako ulit. Kasama niyo for a Christmas special. Oh, what a good time to interview William than Christmas.
First guest ka ba? Yes. Talaga? Yeah, As in bragging the right. pilot show, ikaw? Yeah. Nandun ka ba? Hosting ka na ba nun, Peggy? No, at that time. Nasa behind the scenes. Oo, siya. isa akong, behind the scenes. Oo. Kasi naalala ko si Pastor Jessie and Malu. Miss Malu, yes. Binabati nga pa natin ang family ni Pastor Jesse. Patuloy natin Merry pinag-celebrate. Christmas. Merry Christmas. William, I'm sure, gaya ko, ngayon ka lang namin nakasama ulit sa isang setup like this. I'm sure yung mga kaagapay natin, may mga ilan ho dyan, hindi pa alam ang magandang kwento ng buhay mo. So baka pwede lang bigyan mo kami ng maiksing patotoo kung paano mo ba nakilala si Lord sa kabila ng iyong kapansanan. Nakilala ko ang Panginoon nung ako ay 15 years old sa pamamagitan ng isang sikat o tanyag na artista at broadcaster by the name of Helen Dela. Actually, nung time niya yung Pastor Paul, tumatawag lang ako sa radio program niya, asking deep life questions. Alam mo yon? Tapos she had a discernment of knowing na parang, this guy is onto something eh. Tapos sabi niya ganun, personally, sinabi niya sa akin na tawagan mo nga ako, William Ramos, during the station IDN, and I wanted to talk to you personally. So I was such starstruck na parang, wow, meron isang artista at sikat na personality who wants to talk to me personally on the phone. But little did I know na nung nakausap ko na siya, 3 o'clock, I remember that time, hindi pala niya ako gustong kausapin para lang makipag-usap sa isang sikat na artista. She was about to introduce me to the superstar of all. And that's when she invited me to have the Lord Jesus Christ as my personal Lord and Savior. And that was 15. I was only 15 years old, but life has never been the same since. Life has never been the same since he met the Lord Jesus Christ. Amazing, Peggy. So William, siyempre 15 years old, life has never been the same. Nagtuloy-tuloy ka ba? Or merong mga rocky road and then you sleep on the road and then nag-left or right ka? Yeah, may mga detours ba? May mga humps na kung tawagin, at pag ikaw ay nasa wheelchair, ang humps ang pinakamahirap na pagdaanan, lalo na yung the pushing forward. May mga ganun. Pero thank God that I met the Lord at 15, Miss Peggy, kasi na-exempt na ako dun sa mga awkward stage ng pagiging teenager na magda-drugs ka, hahanapin mo pa yung sarili mo. Alam mo, you would find your way amongst different identities, mga ganun. Thank God, na-spare ako doon. May mga struggles, may mga, lalo ako kasi ako ay nabuhay or lumaki sa mundo ng mga normal na tao, Pastor Paulo. So, hirap akong tanggapin na iba ako because the world has made me feel like I'm a normal person. Kaya yung unang naging struggle ko was right after college, nung first time ako nag-apply for a job, for several jobs for that matter. And then they would just give me the look that says, hindi ka pwede rito because this is a normal person's job. And it took a while for me to accept na hindi pala ako normal. Because there would be discrimination at work because of my disability. William, yan ay struggle. I think nakaka-relate ng karamihan ng mga kaagapay natin may kapansanan, yung discrimination, yung bias, yung stigma sa society patungkol sa tao na may kapansanan, partially dahil hindi nila naintindihan, o partially, akala nila naintindihan na nila. Kaya may mga judgments tayo sa patungkol sa tao may kapansanan. I'm wondering, paano ka tinulungan ng Lord, especially na maaga mo siya nakilala, paano kanya tinulungan na makilala ang totoong sarili mo? Sabi mo kasi, kumpara sa ibang quote-unquote normal, iba ka. Nakita mo iba ka at mabigat yung realidad na yun. Paano ka tinulungan ng Lord na i-dignify ka, magkaroon ka ng honor as a person in the image of God? Ang unang tinuro sa akin ng Diyos is my identity. Na hindi na nakabase yung aking pagkatao sa kung ano yung dinidikta ng mundo. Although once in a while may mga ganung bulong ang kalaban, may mga discouragements kapag dadaanan. But when I got to be reminded that who I am is that I am a child of God, John 1:12 has always been my pangkapit sa mga uncertain times in my life. Diba? If you're familiar with John 1:12, diba? It says there that to those who have received Him, to those who have accepted Him, He gave the right to become children of God. At yun ang lagi kong kinakapitan. In good times, in bad times, in uncertain times, lagi kong pinapaalala sa sarili ko, anak ako ng Diyos. Amen. Hindi niya ako pababayaan. That's right. William, minimension mo yung identity. Anong ibig mong sabihin doon sa parang dahil ba yung sa kalagayan mo?
So, paano mo na how were you able to surpass yung itong sinasabi mo ng identity na to? Paano sa ito na-process? Medyo mahirap kasi for the longest time, ang tingin ko sa sarili ko, taong may kapansanan, and yun lang ako. O kawawa, tulungan natin siya. Or whenever I get to achieve something, laging may doubt, binigay lang kaya yun sa kanya kasi kawawa siya o talaga magaling siya. And those are the things that I struggled with all my life kasi I wanted to, hindi naman siya pride, pero I always wanted to achieve in an equal footing. Yung bibigyan mo man ako ng something, kasi alam ko pinaghirapan ko yun. At lumaban ako ng patas sa mga contemporaries ko na nakakalakad. That has always been my mantra at ang lagi kong conviction sa sarili ko whenever I get to achieve something, ito ay dahil magaling ang Diyos sa buhay ko. God has given me gifts and talents and potentials and the strength to do it. At hindi dahil kaawa-awa lang ako. I'm very sensitive a bit on that kasi I don't want to be patronized. I wanted to be respected for who I am, for what I can do. At kung hindi magaling at kung hindi tama at kung hindi up to par, then tell me straight up. Kasi mag-a-adjust naman ako. Or I would strive harder. May naalala ka bang kwento, William, na nasabi mo na, kasi kinukwento mo kayo na, tinatanong ni Peggy, paano ko tinulungan ng Lord? Marami tayong kwento niyan. And I'm sure people will relate to your personal story. Pero ka bang kwento na pinaka-naalala at pinakakawakan mo, discouraging times like today, na sinabi mo, Lord, anak mo ako. I'm a child of God, beloved by God, and I can accept and live with my disability. The greatest story, or part of my story, na laging napopokus whenever I get featured anywhere, yung 12 taon, Pastor, na hindi ako nakapagtrabaho. 12 taon. I graduated at 19. I only started to get to work. 32 na ako sa call center industry. Thank God, at least nagkaroon ng ganung industriya na boses lang labanaan at hindi sa physical na itsura lang. So that's where I get to question life siguro. Hindi ko kinasyon ng Diyos kung ako yung nagkaroon ng kapansanan. Wala akong mga walling moment na parang, why me Lord? Diba ako ay, kung ako ay nagkaroon ng kapansanan. Kasi I was blessed with the idea na lumalaki ako, na nagkaroon ako ng isip. May kapansanan na ako. So I get to learn to live with it na wala nang big adjustment period. Nasanay na ako na that is my reality. Ganun hindi ako nakapagtrabaho mga contemporaries ko, mga kaklase ko nakapag-work. Hindi ko, bakit ako hindi? Bakit sila? And I'm blessed, Pastora, because I'm even part of the in crowd. Sa school, I was part of the people na yung, diba, may mga ganong cliques nung high school tayo. No? Mga ino. Yeah, and I'm blessed to be a part of the people that I get to be easily accepted. At siguro binigyan ako ng ganung social skills ng Diyos to compensate sa kung ano yung wala sa akin. Pero you mentioned 12 years, di ba? Pero paano ka dun sa 12 years? Yung coping, syempre, hindi mo naman masasabing, we know that yes, andyan si Lord, di ba? Pero kasi on the reality side of it, minsan, tayo talaga, on the human side natin, meron talaga tayo na araw na, di ba, down. So, yung down moments mo na yon. So, how were you, coping? And, parang, who were the people with you na parang sa'yo, na parang si Job lang, di ba, na meron mga friends with him, na merong nagsabing iwan ng Diyos, at meron din namang, di ba? Pero ikaw, paano mo eksakto mailalarawan yung 12 years mo? Alam mo, yung 12 years na yun has humbled me so much. Doon ko din na-experience yung depression, the clinical kind, na hindi naman napag-uusapan back in the 90s, di ba? Kaya, and I suffered through that silently. And I know I had the disease because even at my happiest, hindi ako masaya eh. There was even a time in my life, I still remember that, nililibing ko na yung mga pangarap ko, Peggy. And that's the saddest thing, Pastor, because I'm a driven person. When life has proven to me na with sipag at talino at sikap at tiyaga, kaya mo matupad ang lahat ng pangarap mo eh. So I started to dream, and I dreamt big, Pastor. Ayoko lang maging presidente ng Pilipinas. Gusto ko maging Secretary General ng United Nations. Wow. Pareho tayo dyan. Kahit hindi ko alam kung anong ginagawa nun. But yun the 12 years has somehow died, yung parang killed my spirit.
So doon kasi nga, hindi ako nakakapagsalita, hindi ko alam kung ano yung nararamdaman ko. I didn't know that what I have is a mental disease that needs to be cured at kailangan pag-usapan. Pero alam mo, ang galing kasi natuto ako magturo kahit hindi naman ako teacher by profession, only to realize that's where I meant to be. That's the path I meant to take. And now na nag-unfold at binabalikan ko lahat ng mga nangyari, and now that I'm a proud kids church teacher ng aming simbahan, and I've been doing that particular job for a decade next year, ko, wow, ang galing Lord, no? Hindi pala siya wasted years talaga. Pinatay lang yung mga konsepto ko ng worldly achievements because God has intended for me to embrace significance. Ang galing ng sagot ni William, Miss Peggy. Nakakatuwa yung sinasabi niya, yung 12 years, akala niya parang walang nangyayari. At ang hirap nga naman kapag nandun ka. Pero minsan, especially kapag nagtiwala ka sa Diyos at nagtiwala ka sa mga mabubuting ginagawa ng Diyos, ipapakita naman ng Diyos para saan lahat ito. Nothing is wasted. Minsan tayo pinagpipray natin kay Lord, Lord, simplihan mo ang buhay. Lord, ipakita mo ang right path. Kaya lang, dami nating dinadagdag na side trip, side plans, minsan nalululong pa tayo sa addictions at ibang mga bondages. Minsan ang ginagawa lang ni Lord, inaalis sa lahat yun. Lalong pinagtitibay yung identity natin. Kaya sa mga nakikinig nito, gandang inspirasyon ni Kuya William, magtiwala tayo sa Diyos. Talagang pinagtitibay, ina-establish tayo kay Christ at may maganda siya at mabuting ginagawa sa buhay natin. Tama ka, Pastor Paolo. Pero I wanna know yung isa pa ring angle ulit. Kasi di ba sinabi, minsan po yung mga yung mga nakikinig sa atin, madalas sinasabi nyo lang yan. Kasi you have Jesus, mga Christians kayo. Pero ito, di ba, alam naman natin na lahat naman ng Kristiyano may problema at dumadaan din talaga sa struggles. Pero, okay, is it normal na, William, na umiyak ka kay God, magsalita ka sa Kanya, lahat ng mga hinaing mo, sabihin mo sa Kanya, normal ba to sa isang Kristiyano na umiiyak talaga dapat din tayo kay God? O parang we keep it to ourselves. Sige nga, ano nga yung dito? Kasi baka it would help our hearers na ano ba yung kasi syempre 12 years yun, mahirap talaga yung 12 years ng depression. Sige, sabihin mo sa kanila, ano yung ginawa mo talaga? Ano yung parang inalaw mo sa sarili mo na kayong dalawa ni God? The thing about God na natutunan ko is that He's so big enough that He can accommodate your questions. At pwede ka magpakatotoo sa Kanya, sabihin sa Kanya, Lord, ang labo mo. Lord, hindi ko ito naiintindihan. Lord, bakit ganon? O katulad ngayon na I'm still struggling with a physical pain as if the polio is not bad enough. I am going through a difficult time ngayon, may constant pain ako, araw talaga. As a matter of fact, going here talaga, isang linggong dasalan to na Panginoon, patayuin mo ako out of my bed kasi I'm in so much pain talaga. And minsan tanong mo sa Diyos, Lord, naglilingkod na ako sa iyo. I dedicated my life to you. Hindi pa ba sapat na may kapansanan ako? Bakit meron pa akong additional na mga pains na hindi ko naman naintindihan kung saan nanggagaling? But then again, God is so good. Tama yung sabi ng mga nabibinig natin na mga may kapansanan, may mga pinagdaanan na kahit na meron na silang pinagdadaanan physically, meron pa silang mga struggles externally. But God remains to be good. Hindi nababawasan ang kanyang pagiging mabuti. Kasi when He allows those things to happen for you, kahit na patong-patong pa yung mga struggles na yun, hindi nababawasan yung kanyang kabutihan. At yung grasya, yung grasya na binibigay niya sa atin every single day just to go through another day. At kung inalaw niya mangyari yun, definitely meron siya magandang plano para sa iyo. And that's something, again, in this next chapter of my life that I'm looking forward to. Nabanggit ni Kuya William na talagang tinawid siya ng Lord, even through yung kanyang kapansanan, physical at kahit kanyang depression. Mga kaagapay po, napakalagang pinag-uusapan natin to. Ina-acknowledge si William, mahirap naman na. Pwede ka magtanong, mag-iyak sa Diyos. Nais ng Diyos manalangin ka sa Kanya. At nawa sa pamamagitan ng interview na to, mas nabubuksan ng isip at puso natin na huwag na tayo magtago sa Diyos. Huwag natin itagong totoong sarili natin. Kasi yun naman ang nais niyang ilahad mo sa Kanya. Yan ang nais niyang kilusan, baguhin, ayusin at gawing maganda. Lapit ka sa Diyos right now. Kuya William, ang tanong ko, balik lang ako sa depression kasi marami sa mga kaagapay natin maaring nandito in some form, maybe even clinically, like you. Isa sa mga bagay that I guess I'm also realizing is that yung pagpapagaling ng Lord, hindi naman niya completely o biglang aalisin yung mga thoughts, yung sadness, but He will walk with you through it. So siguro pwede ba ipaliwanag mo sa nakikinig,
paano ka sinamahan ng Diyos? Paano ka hinakbangan kasama ng Diyos? Paano ka inalalayan ng Diyos through your depression? Inalalayan ako ng Diyos through my depression by allowing me to be surrounded by people that I can talk to. Ang blessed ko kasi I have a lot of friends. Ang yaman-yaman ko sa iba't ibang uri ng kaibigan who've accepted me for who I am, na I don't need to achieve a certain level of success bago nila ako matanggap. Wala akong diskriminasyon na nakita sa mga kaibigan ko, sa mga kaklase ko, sa mga kapitbahay ko. Lahat sila naging mabuti at maganda sa akin. But all of them are just reflections of who God is. At ang maganda dito, I really can cry out to God. I really can tell God, Lord, napapagod na ako. Lord, nahihirapan ako. Lord, naduduwag din ako. Lord, may mga taong antingin sa akin inspirasyon, hero, at minsan may pressure yun eh. Kasi hindi naman sa lahat ng pagkakataon okay ka, di ba? Hindi naman sa lahat ng pagkakataon inspirational yung lalabas sa bibig mo, di ba? But God always allows me na pagkakasama mo ako. You can let your hair down, you can just cry out, you can just tell me all your questions. Hindi na babawasan yung pagka-Diyos ko kapag nagtatanong ka sa akin. So, totoo yun, Pastor Paolo. Kasi ang akala nga, parang yung iba kasi, parang naiisip nila na, na si God, ang layo niya, di ba? Na ang talaga lang kung nakakapagpalayo sa atin kay God is yung kasalanan, di ba? Pero when you repent, at the end of the day, if a person has repented and then again, parang he seek again the face of the Lord, the Lord bends His ear talaga for all of us, no? Kasi nga God is a very forgiving God, very loving God. Lalo at William, kasi sinasabi nga niya, di ba, hindi naman siya talaga yung parang ang tingin ng mga tao, hero. Umiiyak din po siya. Umiiyak din yan. Tsaka, di ba, paano kung kunyari na, yan, di ba, umiiyak ka sa mga ganyang sitwasyon mo. Pero, kung sa mga ibang tao, if they see you na, oh, William, ikaw hindi ka na ba nagkakaproblema? Parang so how do you tell them na, na, ito ako? Kasi, di ba, for you to be an inspiration, actually, you have to be true to yourself and to others too, di ba? Paano mo sinasabi to sa kanila? Actually, alam mo, magandang pinaunawa pa sa akin ng Diyos over the course of time. Lalo na nauso yung kantang Superman, yung di ba may line doon na parang, it's not easy to be me. Nung una naramdaman ko yun, sabi ko, ang hirap naman nung image or yung persona that people hear me talk about God all the time, that I sound so inspirational. Hindi naman sa lahat ng pagkakataon na ganun ako. And then God inspired me with a question. And the question was, kung ayaw mo yung ganitong buhay, ano yung alternative? Ano yung buhay na gusto mo kung ayaw mo na titingnan ka ng mga tao bilang inspirasyon at nakikita nila ang kabutihan ko sa buhay mo? Sabi ko, oo nga, no? Ano ba yung alternative ng buhay na hindi ka inspirasyon at hindi ka nakikilala ang Diyos? Ay, oo nga. So, balik tayo doon. Sabi ko, babalik ako dun sa ganung sabi ko, at least it's a privilege that people see God in me. So I might as well, make the most of what people see me. Kasi the alternative is, people see me as a discouragement. Yeah. Diba? People will see me as a malas o pabigat sa mundo dahil may kapansanan ako, diba? Na ako'y salot ng lipunan. Pero ang ginagawa ng Diyos sa akin, pinapalakas niya ako privately on my own time with the Lord. And then kapag kailangan ko nang humarap sa tao, dahil buo na ako, I can pour myself out to people. I can inspire them once again. Pero hindi siya by the image or by the, alam mo yun, para expectation ng mundo. I have to be very filled with the Lord, with the Lord's love, with the Lord's grace, para pag humarap ako sa kanila, meron ako may ibigay. Ito lang sinabi niya na pinakita sa kanya ng Diyos yung mga choices na kailangan niya gawin. At I think God is doing the same with a lot of us. You might think God will just clear the way for you, alisin lahat ng problema. A lot of times that doesn't happen. But God makes clear to you, anong gagawin natin about this? Paano tayo magtutulungan? And if we just trust Him, kaya ginawa ni Kuya William, nagtiwala siya sa Diyos. He is faithful to see us through. Mahirap maging inspirasyon tulad ni Kuya William. Sabi nga niya, patingin ng iba sa kanya parang Superman.
I'm sure kahit si Superman himself, nahihirapan. May kryptonite nga si Superman, mga kagapay. Pero tayo kasi, may security tayo sa Diyos eh. Na, sige, harapin mo yung dapat mong harapin. Make the right choices and honor me with those choices. It will pay dividends in the end. Maganda yun, pero na-strike ako din sa sinabi mo na parang nabuo ka with the Lord, di ba? So, paano mo ito nasabi na nabuo ka with the Lord, na si God yung bumuo sa'yo? Actually, nagsimula kasi akong tingnan ng sarili ko as a broken person because I was a product of a broken family. My parents even deserted me after I had the polio. Walang nanay, walang tatay na nag-stay. Ang weird, di ba? And normally, you would grow up with that, revenge in your heart or galit na iniwanan ka ng mga magulang mo. But you know what, Pastor Pao and Miss Peggy, I even blessed my parents for abandoning me. Ang weird. Kasi gumanda ang buhay ko. Nakapag-aral ako. Nagkaroon ako ng opportunity to grow on my own and to learn to trust in God more kasi wala akong magulang na kakapitan. I had my lola in the first 16 years of my life. But after that, alam mo yun yung timing. First 16 years of my life, remember I met the Lord at 15. Hindi ko alam in less than a year, my lola would die and then wala na ako ibang kakapitan kundi ang Diyos. At doon ko literal, at as in literal, Lord, ikaw lang. Lord, pag naiihi ako, tapos alanganin yung lugar, wala akong maiihian, paano na Lord? Lord, paano ko sasakay ng taxi? Lord, wala na akong pera. Lord, ganito, Lord, gano'n, Lord, masakit na yung likod ko. Literal ako nakakapit sa Diyos. And yung pagiging literal na ako ay asang-asa sa Diyos has turned my weakness into strength. Wow. And then nakikita ko kung ano siya katapat. Nakaka-amaze yung sinabi mo patungkol sa yung relasyon, pagtingin sa magulang mo that na-bless mo sila. Binless mo sila. And I think part of that is napatawad mo sila sa abandonment. Not a simple experience. Iniwan ka ng magulang mo sa punto na pinakamahina ka, vulnerable ka, nung sanggol ka pa, nung bata ka at may kapansanan ka. So paano ka tinulungan na Lord ma-transform yung what other people, normal people would feel as bitterness, hatred. Sabi mo nga, naisip mo to be vengeful with their parents, into blessing them and forgiving them. Alam mo, Pastor Paolo, that's the biggest mystery of all. And I believe it's a gift that God gave me as a child. He protected my innocence. He protected the joy that I had as a child. Ang ganda ng tingin ko sa mundo. Favorite song ko nga Tomorrow ni Annie. It always gives me hope. And ngayon, kahit malaki na ako at matanda na ako, whenever I feel like life is sad or life is bad, I sing Tomorrow as if I was a child. And it's funny that you mentioned that kasi I grew up with a lot of other people who were abandoned by their parents. Galit sila. Hindi ko alam kung bakit ako I'm blessed and klaro sa akin na iniwanan nila ako and my life turned out great. So bakit pa ako magagalit sa kanila, di ba? Hindi naman lahat ng mga magulang na hindi iniwanan yung kanilang mga anak turned out great o nakapag-aral. I was given a chance to have a better life. Magagalit pa ba ako sa mga magulang ko by creating, ill feelings towards them? Ang dali naman magpatawad sa kanila and pray that the Lord would also bless them the way God has blessed me in spite of the abandonment. And ever since hindi mo na sila nakilala or nakita ulit? Nakikilala. My mom would always be there na parang tita na once in a while nakikita mo. My dad has moved on to be with a different family. Pero hindi ko makapayong galit. Amazingly, Lord. Praise Totoo God. yan. Pero kasi yung iba, andun yung parents sila, pero di ba yung hindi sila makalive peacefully with the parents. So, parang hindi nila to maiway kung paano din nila to sasamahan ba, paano nila to ibibring sa sarili na dapat may forgiveness din pala. So, ikaw, maaari mo bang masabi sa kanila, ano yung mga naging proseso din sa'yo na para, maintindihan mo sa sarili mo na, Lord, magulang ko pa rin sila. Maaari mo bang ikwento upang kung yung mga may galit sa kanilang mga magulang din, mga normal na hindi naman nagdadaan sa kagaya mo na may kapansanan, pero yung sa relationship with the parents, paano mo sa kanila to mapaprocess, tulungan mo silang i-process. Alam mo, sana magkaroon din kayo nung pribilehiyo na makita. Kasi ako natututo ako, Miss Peggy, kapag nakokompara ko kung ano yung meron ako, dun sa kung ano yung wala or meron sa iba. I had different step siblings.
nakakita ko ng mga kapatid ko ngayon na hindi nakapag-aral. Kahit na nagstay ang magulang ko with them. I've seen a lot of other people na buo yung pamilya nila pero hindi nga sila masaya. But the parents are there. So sabi kong ganun, although I know I can't have it all in life, hindi naman lahat ng bagay bibigay sa'yo sa buhay mo. Bakit hindi na lang ako matuto magpasalamat? Although nawalan ako ng isang aspekto ng buhay, yun na, nakapag-aral ako. That's a big deal for me because I love schooling. I was given a loving grandparents, a set of loving grandparents na hinayaan ako maging ako eh. And ngayon na nabubuhay ako mag-isa, I cannot thank them enough for allowing me to be independent, to learn on my own. Natuto kong naging batang kali ako, alam ko magpatintero, alam ko makipag-usap sa kung kani-kaninong tao, kahit sa tindera, kahit sa mga manager ng bangko. Natuto ako dun sa mga realidad ng buhay early on in life. And again, para sa akin, nung pag kinukumpara ko yung buhay ko dun sa mga kapatid ko na hindi pinalad magkaroon ng magandang edukasyon, bibigay ko na yun. Balato ko na sa nanay ko yun o sa tatay ko na hindi nila ako pinalaki. Kasi ano bang guarantee? Actually, minsan iniisip ko kung baka lumaki ako sa piling ng nanay ko. Hindi rin ako nakapag-aral. So, baka may galit ka rin. Minsan kung kailan kayo magkasama, lalo pag hindi ko nagagalit. Alam mo talaga, nakita natin yung ways ng Diyos na iba-iba. Ang pinakamahalaga lang is like ito, si William, yung the heart of acceptance, di ba? Yung situation niya, yung kanyang physical condition, andun sige nga, bakit ba? Baka naiingit ka mo ba doon? Alam mo, isa lang ang sikreto. Yeah, yung sikreto. Ano ba ang sikreto? Ano yung sikreto? The difference in me is Jesus. Jesus. And Jesus alone. Walang ibang sikreto kundi papasukin mo si Kristo. Dito sa 3 puso na meron ako. I allow Jesus to enter my heart. And forgiveness is very difficult to give. Hindi ko sinasabi na madali ako magpatawad sa lahat ng tao na kapanakit sa akin. Pero I was spared with that childhood burden of forgiving a parents who abandoned you. At least sa bagay na naging madali na sa aking matanggap. I even blessed my father on the day that he died. I even, ministered to him kahit na hindi na lucid yung time na nasa ICU siya. At wala akong galit. Actually, ang prayer ko talaga, sana makapunta siya sa langit. Kaya ko para maybe doon, magkasama na kami, di ba? At magkaroon kami ng buhay na walang hanggan together. Amen. Amazing nang nagagawa ng faith. Makakagapay faith in Jesus Christ. Sabi niya, sikreto, ang breakthrough, one word, Jesus. At paano ma-access yun? Let's receive Him. Let's have Him in our lives. And ang daming blessings Forgiveness. Love. Joy. Ngayon mag-focus ako sa joy. Kasi binabalitaan ako tungkol sa iyo, William, at love, definitely Peggy. Binabalitaan ako tungkol sa iyo, William, na I think the challenge, pati mga Christians about this joy, yung joy nila the challenge the past 2 years. Balita ko, nahirapan ka lumabas or hindi ka talaga lumalabas. At isa to sa mga una mong paglabas the past years. So, paano nirefresh ni Lord yung joy mo na nasa bahay ka lang repeating to do the same things? Alam mo, totoo yan, Pastor. Kasi ako yung tao na may kapansanan na kailangan lumabas because I need to be with people. Hindi mag-work sa akin yung work from home setup. Hindi ko kaya yung screen lang because I have a lot of friends I'm very sociable. I am blessed with so many networks of people that I am surrounded with. Even to the point that I retired from work and then full-time na lang ako in the ministry. I need to go out still to different companies or to my volunteer work na physical, kailangan nandun ako. So the thing that COVID has actually taken away from me, hindi yung physical health kundi yung the freedom to be out there and being myself. So yun ang pinaka-struggle for me. But thankfully, una binigyan niya ako ng strong internet connection. na hindi ko naisip would really be very, very important sa mga ganitong sitwasyon. And again, I'm surrounded by people na magpapadala na lang o magtatanong anong kailangan mo dahil hindi ka makalabas, yung mga groceries, even when I need to go to the doctor for consultation, marami mga tao talaga. Hindi na ako kailangan magsalita ng dalawang beses para mag-provide ng physical na help or tulong. Salamat sa GCash, salamat sa Zoom, salamat sa... And to think, di ba? And to think
he's living alone. Ay, di ba, Lord? Wala siyang kasama. Ay, di ba, Lord? Yeah, mga kagapay, Wi-Fi is essential. Biro lang. Sinasabi lang po natin po na napakalaking tulong po ng internet. Kahit sa atin naman sa church, hindi natin maitanggi, though we're praying for direct on-site ministry, tinawid tayo ng Diyos through the internet. Pag-pray natin, marami sa mga may kapansanan magkaroon ng access sa internet. Sana ko sa mga mabubuting loob na nakikinig nito, baka gusto nyo reguluhan ng smart bro at bigyan nyo ng pan-load. Or promote ba ako ng brand? Kahit Globe. Lalo sa mga probinsya. Lalo na, kasi ang hirap na walang kausap, ang hirap na walang connection. Praise God, yung faith mo also reward. Ang faith ni Lord talaga nagre-reward ng provision. God provides. Totoo yun. So, dahil dyan, can we have one encouragement from you para naman sa mga ating mga hearers? Ano ang masasabi ng ating superhero daw sa mga tao? Guys, I'm no superhero. The hero that I represent is Christ and Christ alone. Pero ang encouragement ko sa inyo, katulad naman siguro ng encouragement ng lahat ng tao, ay really to just hang in there. Kapitan natin ang Diyos, kapitan natin yung kanyang kapangyarihan. Kung hindi mo kaya na i-project yung future, lalo na hindi natin alam kung hanggang kailan talaga matatapos ang pandemya, then learn to live each day one grace at a time. The word grace is something special to me, Miss Peggy and Pastor Paulo, kasi ito yung goodness ni God na hindi merited by your good works. Ibibigay lang niya sa iyo araw-araw dahil mabait lang siya. Yes. At gustong-gusto niya ibigay sa iyo yun kasi anak ka niya. So I really encourage everybody to have that personal relationship with God so you can be His child. Because if you are a child of God, then the grace of God will be sufficient for you every single day. Praise God. Amazing ang grace. Talaga kaya naman nabuo yung awit na nun. Amazing grace. Pag natanggap mo ang grace ni Lord, the forgiveness of the Lord, the love of the Lord, you just simply say that God is amazing, life is amazing, love is amazing. And ngayon magpapasko, Kuya William, siguro kung meron kang nais na prayer para sa ating lahat at sa mga may kapansanan nating may kaagapay, kaagapay nating may kapansanan. Ano siguro ang panalangin mo ngayong Pasko para sa kanila? Ang panalangin ko para sa inyo, para sa ating lahat, is the peace that surpasses all understanding. Kompleto, nakasama yung joy, syempre, dahil nga love, joy, peace, patience, and all of those 9 fruit of the Holy Spirit, packaged din yan. But I really pray that every single fruit of the Holy Spirit is yours to enjoy ngayong Pasko at sa mga susunod pang panahon. Kasi kahit may pandemic or walang pandemic, hindi naman guaranteed na meron tayong joy or peace, di ba? Dahil marami tayong mga distractions sa mundo eh. But when you have God, you have the Holy Spirit, you have all of those fruit of the Spirit. But mostly, peace. Yes. Peace tayo. Peace and love. Correct. Naku, alam mo, sobrang inspiration ka, yung buhay mo talaga. Naku, kung meron pa tayong time, makakantahin kita eh. Actually, sabi ko, Lord, baka 2 oras yung interview. Kakanta. Pero meron pa daw tayong ilang minutes. Baka gusto mo mag-sample ng isang... anong theme song mo nowadays? Anong kantang nagre-linger at inuulit-ulit mo sa mind but gives you hope nowadays? Ang favorite song ko, Pastor, is something that I wrote myself. And this holds a very personal meaning to me kasi I co-wrote this with Alan Gonzalez, yung ating brilliant musician. At siya pong sa ating susunod na itatampok next Saturday, si Kuya Alan, ang kanyang mini-concert at ang bayanan ni Kuya. Interesting. Although hindi ko ito mabibigyan ng hustisya, kaya i-modulate ko na lang aking boses dahil mas maganda kung siyang pakakanta natin ito. Pero the line of the song goes something like this. Minsan nilulumpo ng buhay ang pag-asa, habang ang mga matay nabubulag na sa katotohanan. Tanong sa isip ay hanggang kailan? Minsan kung bakit tila piping saksi na lamang sa bawat sandaling nakabibinging katahimikan. Pagtitiis mo ba'y tila walang hanggan? Ang pag-asang nais mo ay nasa sa Diyos. Ang daan niyang ginhawa ay dilimos. Sa mata na may kapal, ang tulad mo ay espesyal, pinagpala at pinili, pinakamababa.
Ay napakaganda naman ng awit, Peggy. Nawa, ma-record nila ni Kuya Alan. Sabihin natin sa mga ka-God-disabled natin na i-record sa isang studio with proper equipment. Napakaganda liriko. Siguro mas lalo madadama to kapag may harmony at may musika. Nakakatuwa. Kuya William, we wish we had more time. As always, napakayaman, napakapinagpala, napaka-encouraging to the capital E ng ating conversation today. Talagang it warms our hearts, prepares us to worship and be thankful to God this Christmas, Miss Peggy. Pero bago pa tayo magtapos ngayong gabi, baka nais mo naman ipaalam sa iba, paano ka ba nila pwedeng mapakinggan? Maybe through songs, maybe through your words. Meron ka bang mga social media presence or platforms? Yeah, thank you. Thank you for asking, Pastor Paulo. Inimbitahan ko po kayo to log on and even subscribe and listen to my refurbished YouTube channel. It's called That's William Ramos. Nilagyan ko lang ng that sa unahan kasi common na yung pangalan ko eh. But that is an extension of my ministry. Yung wisdom na binigay sa akin ng Diyos, yung mga payo na kaya ko i-dispense sa iba't ibang uri ng tao, sa iba't ibang klaseng problema, sa iba't ibang klaseng kaso, ay nandun lahat. Even my life story was also put there at yung mga campaigns that I made with God is Able. So sana po kung may chance kayo, ito po ay isang ministeryo na ginawa ko not to gain anything for myself, but to really just be an extension of God's blessing at maging boses ng katwiran, lalo na yung sa mga nangangailangan. That's William Ramos. Mga kagapay, that's William Ramos. This is William Ramos at kami po ay labis na nagpapasalamat, Kuya William. We love having you, your insights, your wisdom, but more importantly, your heart. So amazing. Meron ka bang nais batiin bago tayo magpaalam? Binabati ko lang lahat ng aking mga support groups, lahat ng aking mga victory groups, mga Bible study groups, lahat ng mga tao naniniwala sa kakayanan ko magturo, mga kids na aking mga naturuan sa pre-teens ng Victory Fort Kids Church. Miss ko na kayo. At advance Merry Christmas sa inyo. Miss Peggy, sino advance Merry Christmas mo? Ang anak ko, as usual, sinayad yan. Yung ka na naman. Praise God. At ako'y binabati ko na advance Merry Christmas at pinupusuan ko rin siya with a heart. She's here right now. Isa sa production team namin today, si Miss Mahal Maor, and of course, ang mga kapatiran din sa Harvest Point at volunteers sa God is Able. Pusuan natin yan. It'll be a heart-filled new year for all of us, Miss Peggy. So, Paolo, natatapos na ang isang oras. Maraming salamat mga kagapay sa pakikinig. Abang pumuli kami sa susunod na Sabado. Same time po, 6 to 7. Ako po si Peggy Lotto. At ako naman ho si Brother Paulo Sanchez. Kami po ang programang God is Able, laan ay katatagan at pag-asa ngayong Pasko at New Year sa lahat po sa inyo at sa mga mahal naming persons affected by disability. Miss Peggy? From disability to possibility. Praise God po. Advance Merry Christmas. Merry Christmas. We love you. Ayan po mga kaagapay, maraming salamat po sa inyong pakikinig po para ho sa kaalaman natin yung atin po mga episode na narinig this Saturday at nung nakaraan ay nirecord po natin bago magpasko 2021 at ngayon po nakikinig tayo ngayon most likely po ay bagong taon na. New Year na at bago tayo magtapos sa atin hong palatuntunan ngayong bagong taon 2022, pakitype nyo naman ho sa comment section or pag-usapan nyo po kung nakikinig kayo over television, YouTube or channel TV po na ano po yung mga panalangin natin para sa mga mahal natin pong persons affected by disability this 2021. Ano po ang atin pong pinaka one thing na dinedesire para po sa kanila this new year? Sana po mas special than the previous years. I know we're praying for health. Pinagdarasal natin ang kalusugan ng bawat isa. We pray for longer life to enjoy our life in the world, our life with our family members and loved ones, doing things for God. I know we're praying for provision. Nananalangin tayo na magkaroon naman ng mga breakthrough opportunities. Lalo na po yung mga may kapansanan. Yung mga kaibigan po natin, kaagapay nating na walang trabaho na may kapansanan sa mga tindahan, sa mga mall, maging sa mga factory at iba pong mga service sector, we pray for them and we desire those things. Pero above these things and with these things, pinagpe-pray din po natin po ang kanilang relasyon sa Diyos, ang kanilang lakad ho sa Panginoong Hesukristo. And so let us pray na magkaroon ho ng isang tunay at malalim na pag-asa, a deep and real faith ang atin po mga kaagapay po na may kapansanan in the Lord Jesus Christ upang sila po ay magkaroon ho ng pag-asa ho na talagang magpatuloy pa
So many among them, whether you see them or not, are so discouraged. So many are starting this year alone, feeling left out. Let's give them the gift of hope. Let's pray for hope in Jesus sa mga buhay po ng mga atin pong kaagapay na may kapansanan. And let's also think about ano magagawa natin para humadala si Kristo Jesus, may pakilala at maging pag-asa nila si Kristo Jesus. And doon magmumula ang buhay. Doon magmumula ang bagong buhay para sa kanila. I remember po yung paborito nating passage, God is able, our foundational passage in John chapter 9. Naalala niyo po yung bulag, the blind man whom Jesus Christ encountered? Doon po natin makikita po yung sinasabi ko po kanina na mula po sa isang personal at spiritual na pagkilala kay Jesus Christ as personal Lord and Savior, nagbago yung iba't ibang aspeto ng buhay nung mama po, nung blind man. Nagbago po ang kanyang katayuan in terms of health. The Lord Jesus allowed him to see miraculously. Pero bukod sa health at physical condition, nakita rin natin yung improvement sa kanya kung emotional at mental condition. Nagkaroon siya po ng sense of hope. Nagkaroon po siya ng sense of joy kasi nga naman, isang milagro ng Diyos ang nangyari sa buhay po niya. Nagkaroon po siya ng purpose at direction sa buhay. At kita natin po ng pinaka-expression na kanyang direction sa buhay, he became one of the first ambassadors or evangelists for the Lord Jesus Christ. Kung babasahin natin yung John chapter 9, yung mama po na ito na dating bulag at pinagaling ni Lord. Pinagsabi sa iba na pinagaling siya ni Jesus Christ. At siya nga po ay parang in-interrogate na sino ba yung Jesus Christ na yan at paano niya ginawa yan sa buhay mo? Sabi nung blind man, in all honesty, hindi ko alam kung sino talaga siya pero alam ko, pinagaling niya ako. Which implies a kind of faith which leads to a transformed life para sa once blind man po na ito. And syempre, nagbago din po ang kanyang social standing. You see ang taong may kapansanan nung panahon ni Kristo at maging sa atin pong bagong taong 2022, marami mga may kapansanan, mababa ang tingin ng lipunan sa kanila. At gaya po na nabanggit ko, napapabayaan po sila. Hindi kaya ng gobyerno lamang po ito, hindi lamang to kaya ng mga NGOs. Nasaan po tayo? Churches of the Lord Jesus Christ, salt and light of the world. Tayo po ba ay magiging instrumento ng Diyos para pagalingin at i-restore, bigyan ng hope, everlasting hope at a transformed life. Ito po mga tao may kapansanan, and part of that is to restore them into their social standing. Bigyan sila ng dignidad, bigyan sila ng tapang sa buhay na sila mismo kumilos, maghanap ng trabaho, magkaroon ng pamilya, sila mismo mangarap, sila mismo mag-embrace ng new normal na ginagalawan natin. So praise God. Type po dyan sa comment section, ano po ang inyong mga panalangin para sa mga mahal nating may kapansanan. And please pray for God is able. It seems like parang last year lang, New Year 2021, nangangapa talaga naghahanap ng discernment at guidance pa rin from our Lord. Ang God is able on how we will be an effective ministry of the Lord in 2022. Napakaraming nagbubukas sa pintuan. May mga bagay tayong gusto manumbalik, pero marami ring bago. Mga bagong mukha, bagong kaibigan, bagong mga pagkakataon. Please pray for God is able at naway magpatuloy ang ating mga kwento sa Able Talks sa God is Able dito sa 702 DZAS. Kung meron po kayong mga suwestyon, komento, mga special message para sa ating team, at kung nais yung magrekomenda ng mga kwento na may kapansanan na pwede natin itampok, mag-send lamang ng private message sa Facebook page natin. So yun po. Isang pinagpalang blessed New Year sa bawat isa. Muli ako si Brother Paulo Sanchez. Naniniwala tayo this New Year, through the help of God and His Holy Spirit, from disability, there are many possibilities. God bless you po. Maraming salamat. God is able. From disability to possibility.